Magandang umaga na po sa inyong lahat mga kamatyas. Pasadahan naman natin ang unang tikimang laban between Super Grandmaster Praggnanandhaa ng India at ang World #1 Magnus Carlsen ng Norway. Halos buong mundo chess community ay tumutok dito. Maraming panig kay Prag para maiba-iba naman daw. At meron din namang panig kay Magnus para makamtan ang kanyang pangarap na makampyon ang FIDE World Cup. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat uli ako ng napakalaki sa lahat ng sumuporta po sa ating live streaming kanina. Sa game number 2 po ulit, kita-kits. Ang ginawa ni Prag, nag-C4, English opening, nag-E5 mainline si Magnus, Knight C3, Knight F6, Knight F3 at nag-Knight C6 para simpleng depensahan. Dito kaunting kaalaman lang sa opening na ito, ano mangyayari kung mag-push E4? Magna-Knight G5. Maiistorbo lang ang developments ng black dito. Magku-Queen E7. Ayan, dito may interesting D3 na kapag kinapture, E3 para magbi-bishop takes D3. Yan. Meron ding line na nagku-Queen C2 para kukunin kagad ang pawn sa E4. Okay? At pangit yung Queen E7, barado ang bishop sa F8. Maaabala. Kaya dito, mas pinipili na lang ng black na mag-Knight C6. G3, D5. Ito pong D5, naalala ko si Nakamura, si Wesley, linya nila ito. Yung nagpapaluwag kagad ng sentro. Bishop G2 at nag-Knight F6. Yan ang interesting line na pinili ni Magnus. Kasi dito naman ang palagi ang tinitira, Knight B6, pangalawa Bishop E6, yung Knight F6, pang-anim na linya. Pero bakit ba kailangang ilayo ang Knight? Halimbawa kung tumira lang ng Bishop E7, may Knight takes E5 kasi. May sacrifice na mabubuksan ng diagonal ng Bishop. Pag nag-Knight takes E5 o di-capture sa Knight, mangyari nakakuha lang ng isang pawn. Ngayon, kung makikipagsabayan naman ang capture, may capture sa Knight with check, then D takes C3. Ito mangyayari na queen to queen, bishop pair nga pero damage ang pawn structure, one pawn down pa ang black. Kaya lamang ang puti dito. Okay? Kaya talagang kung hindi bishop E6, kailangang ialis ang knight. Knight F6 ang napusuan dito ni Magnus. Nag-B4! Yun lang. Unang nanorpresa, ang nagpatikim na una ay si Prag. Novelty. Kasi ang palagi ang ginagawa dito ay simpleng castling at pangalawa D3 para control sa E4 at para makalabas ang bishop. Pero dito nag-B4 na wala kagad sa talaan ng Masters Opening Database ng chess.com. Nag-Bishop D6 lang. Bakit naman hindi kinapture ang libreng pawn na yan? Liwanagin natin. Pag kinapture ng bishop, mayroon kasing Knight takes E5. May ganyang simpleng taktika na kapag kinapture, mayroong Queen A4 check. Lipad din naman ang bishop. Ngayon, kung pipiliting depensahan, may capture, check pa, then takes. Damage na ang pawn structure, hindi pa makakapag-castling dahil ang dadaanan ng king ay naka-threat. Okay, balik tayo. Papaano naman kung knight ang ipang-capture? May simpleng knight takes E5. Wala masyadong hiwaga dito, no? Pero mangyari, nakuha ang sentrong lote kumpara na nasa gilid na lote. Mas mahal ang lote ng nasa gitna. Mas centralized. Mas malapit sa lahat ng pangangailangan. Iba yung per square meter niyan. Kaya dito, ang ginawa ni Magnus, nag-Bishop D6, mas iningatan na lang niya ang center pawn. Kumbaga, sa isip niya, bahala ka dyan sa pawn mo. Dumiretso, B5, sumugod si Magnus, at nag-Queen A4. Another interesting move by Prag para obligahin niya ang knight na mag-react. Kumapture na, capture, nag-castling, at nag-A6. Ayan, badya lang si Magnus na kapag umalis na ang bishop, pwedeng may potential na mabuksan ng A-file. Pero nag-D3 lang, hindi pa kasi makapalagyan, nakapin, at nag-H6 para wala namang bishop G5 pin, nag-bishop A3. Para mapalit yung bishop na yan, nag-rook B8, capture, rook AB1, a takes B5, queen takes B5, at nag-bishop D7, nag-queen B6. Sinamantala na ni Prag ang pagkakataong ma-queen to queen, no? Pero hindi pumayag. Nag-bishop C6, siya talaga mismo ang kumapture.
takes, kinapture niya ulit, at nag-king G2. Ano kaya sa palagay nyo mga kamatsas? Puti pa naman si Prag. Masaya na ba siya ng tabla o matablahan si Magnus? Ano po ang nababasa nyo sa kanyang psychological side? May tapang pa ba na natitira o pagod na si Prag? Kasi napansin ko siya mismo yung nakipag-exchange eh. Ano plano niya kaya? Sa game 2 kung magtabla, magwa-white si Magnus, mabigat si Magnus sa white. Rook C1, D5. Okay? Para buuhin ang control sa sentro. Sa bagay mga kamatsas, si Prag naman ay kahit matalo ay safe na ang kaniyang candidates slots. Kasi second place na siya. Nag-rook C2 para pag umalis ang knight ay depensado ang pawn at nag-knight D7, pampaalis sa tore, bumalik, knight C5 at ito yung kaninang napusuan natin sa ating streaming na kapag nag-rook BC1, yun nga, tatamaan ng knight at tagos ang pressure sa C6. Inagapan kagad ni Magnus para maiwasan yung knight D5 sacrifice pag kinapture, sasapat ang depensa sa knight. Nag-knight B1, yun nga lang, may threat. Knight E6, Knight D2. Ayan. Kanina sa streaming, bakit kaya hindi kinapture? Ito po ang laman. Takes, magduruk takes A2, Knight C3, magduruk D2. Okay. Tapos pag nag-Knight takes D5, magduruk takes E2. Sa streaming natin, kung matatandaan nyo po mga kamatsas, dito ko nilagay. Si Stockfish kasi sa D2 eh. Pain, di ba? Meron pa rin kasing knight takes d5. Na kapag kinapture ang tore, may knight e7 double. Pero, ito ang pipiliin dyan, syempre. At mawiwik ang pawn sa d3. Medyo nakaka-pressure ito sa white side kasi ang tore ay napaka-aktibo sa second rank. Baka kung ano ang magawa niyang komplikasyon. Kaya ginawa dito, nag-knight d2 na lang si Prag. Di niya pinansin ang pawn sa c6. Nag-rook C-A8. Ayun, pinilahan ni Magnus. Pero meron akong gustong liwanagin na nakita ko kanina sa streaming. What if Knight D4? Double yan. May sabayang Knight B3. Yan ang pinaka-eksakto. Kasi kung simpleng iiwas lang, may mga Knight takes E2. Diba? Kaya Knight B3 ang tama. Mapupwersang makipag-exchange ng Knight. Equal pa rin. Balik tayo. Kaya nag-rook CA8, Knight F3, threat sa pawn, nag-E4, capture, Knight D2, at ng damage sa E3. Ayan, nakita rin natin ito kanina sa streaming natin sa analysis. Knight C4. The best yung Knight C4, takes, at para nabawi na yung pawn, ang pawn structure ay very healthy. May weak pa nga ang black. Knight D4, takes, and rook C4, C5, takes, and rook takes E2. At dito, nag-agreed draw na sila. Medyo magaang ang loob ni Magnus kay Prag Pumapayag Sa iba-iba yan. Baka ikut-ikutan pa yan. Babalik dyan. Kung ano-ano pang gagawin hanggang sa mapilit. Diba? May ganun si Magnus Hanggang sa ubos-ubos king at king na lang, nilalaban pa niya Pagka meron siyang, ewan ko, kung meron siyang, siguro kung nayayabangan siya o merong history na parang inangasan siya na tinalo siya before, kagaya ng kay Chucky, dito mabait kasi si Prag walang galit masyado dito si Magnus, walang masyadong mainit. Pinatabla Yan, abangan natin. Game number 2, magwa-white si Magnus mga kamatsas, maganda yan. Pag nanalo si Magnus, champion na. Tupad ang pangarap sa kauna-unahang pagkakataon, ma-champion niya ito. Pero pag nanalo naman si Prag, naiba na ang kwento ng malaki. Iba na istorya. Pag natabla, rapid. Okay? Yan po ang ating aabangan. Maraming salamat muli sa mga nanood, sumuporta sa ating live streaming at sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise at t-shirts. Mayroon na, dumating na. Click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili po kayo. Papadala namin sa inyo door to door ang inyong mga o-orderin. Salamat! Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.